Ano? 0948. 48 na. Okay. Ako pa. Talaga maharap? Huwag sa pinto. Magagasgas yung windshield eh. Dito lang. Sa pintuan lang. Sa pintuan lang. Sa baba. Yan. Kasi ang hirap tanggalin, magagasgas yung windshield. Dalawang pintuan, isa sa hood. Sir, fill out ko lang ito, tapos panotary ko balik. Yes, boss. Isa sa hood. Nandiyan pa yung mga sasakyan ng Vizcaya dahil tinulungan naman tayo ng Korte ng Manila na tingnan natin kung talaga nandyan. Ang pakay natin, mapagbayad ng tamang buwis kung talaga meron kulang doon sa mga buwis na binayaran. Yan, isang ayon of course, ang mag-direksyon na pinigil sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation. Doon din sa nangyayari mga pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee na hinahandle ni Senator Marcoleta. So tumutulong din tayo dyan upang malaman natin talaga kung yung bang mga luxury vehicles ay talaga nakapagbayad ng tama at kung talagang meron mga violations sa batas. So tingnan natin, bibigyan natin sila ng pagkakataon, ipapakita naman sa atin yung mga dokumento nila kung talaga nagbayad sila. Sa search warrant, ilan po ba ang covered na? 12. Sa ulat kasi sa social media, di ba, ang inaamin din nila parang 40, di ba? So kaya lang, ang sa search warrant kasi kailangan fully identified with the details. So 12 din yung identify natin. Ngayon, kung may makikita tayong iba sa loob, plain view doctrine naman yan, pwede na natin isama yon, ano? Ngayon, kung meron naman dyan mga nakatakas na o nailabas na, ano rin naman yan, sa dulo nito makikita rin naman natin yan dahil ititimbre na natin kagad sa Highway Patrol Group. Bago lang ngayon yung pinuno niyan, si Colonel Marantan, si Hansel, ano? Nag-usap kami yan kahapon. Eventually, masusukol at masusukol din naman natin yan. Kaya ko ako sa pamilya ng Vizcaya bilang advice para maipakita nila yung good faith. Dali nila rito hanggang bukas siguro, ipakita nila sa atin yung mga papel upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabayaran ng tama kung talaga naman binili nila ito ng tama, ano? Ngayon kung binili naman nila ito sa isang dealer or broker at may pagkakamali, doon kami pupunta. Ibig sabihin, posible naman na buyers in good faith sila. At this point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin yung dokumento kung saan naman sila bumili nung mga sasakyan nila at yung mga dealers nila, kung tama ba pinagbayaran. Otherwise, ang BOC ay mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang gamitin namin yung tinatawag na Warrant of Seizure and Detention, WSD. Kukuhanin natin yung mga sasakyan na yun at titingnan natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero sisiguraduhin natin tama at accurate. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon na isilbi yung search warrant. Tinulong sa atin ang judge ng Manila, si Judge Carolina Casano Season ng Manila. So, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandito yung mga sasakyan na luxury vehicles. Kaya inamin naman po ng mga may-ari na may mga luxury vehicles sila. Ngayon, sa pag-amin nila sa Blue Ribbon Committee, 28 yun, nag-subject yung search warrant dahil kailangan niya ng eksaktong informasyon. 12 yung subject ng search warrant, subalit ang hinahanap natin ay 28. At doon sa social media post, doon sa kanila mismo ibinigay dating istorya, 4 na po yun. Ano? So hahanapin natin kung ilan talaga yan. Minimum, 28 yung sinabi sa Blue Ribbon Committee doon sa hearing na ginagawa ni Senator Marcoleta. Sumusuporta tayo dyan. At utos din ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pagtigihin namin na tingnan lahat ng mga na-involve dun sa nangyayaring alleged blood control scandal, no? Blood control mess. So titingnan natin lahat ng personalities doon. Nagkataon, dito tayo muna nakakuha ng search warrant. Ngayon,
binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Vizcaya family, na ipakita sa Bureau of Customs ang kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya. At kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer o ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tamang dokumento na dapat magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran sa ating gobyerno. Commissioner, sino na ho sa pamilya Vizcaya ang bumarap ng bayan? Wala po, yung representative pa lang po nila. Commissioner, sa labing-dalawang sasakyan. Sa labing-dalawang sasakyan, sino po naiwan? Ang nandun ito sa loob ngayon, doon sa nasa warrant natin, 2 out of 12. Pero may nakita kami yung isa na wala naman sa warrant. Yung 2, isang Maserati, isang Cruiser, at yung hindi kasali sa warrant, kailangan din namin yung imbestigahan, yung Escalade. No? So, kung imported yan. Ngayon, huwag tayong mga dahil mahuhuli naman po natin saan man po yan tinatago, kung tinatago man. Kaya lang naniniwala naman ako na yan ay makikita natin. No? Kaya again, muli, ina-encourage ko ang pamilya ng Vizcaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Upang makita po natin kung wala naman silang pinatago, ayon sa kanila, binili naman nila ng tama, huwag silang mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Pag nakita naman natin tama yan, i-report din natin ang tamang pinagbayaran. Subalit pag may diferensya, kulang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot siya. Okay, no? Pero minimum naman dyan, dapat itama yung bayad. Depende po yan sa technical side. Pero kung may mga violation po yan, meron na tinatawag tayong WSD, magkakaroon po ng seizure proceeding po yan. At pananagutin natin kung sino ang nagkamali sa batas. Ngayon, wala naman tayong choice kundi ito ay i-alarma na kagad sa Highway Patrol Group. Nag-usap na rin kami ni incoming HPG Chief, si Colonel Hansel Marantan, na personal kong kaibigan niya. So nangako naman si Colonel Marantan na kagad-kagad, day 1 niya ngayon, kasi po yan sa nag-OTK, kagabi nandito rin siya upang malalay sa amin. Talagang hahanapin at nahanap po yan. Makakasigurado po tayo. Hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klaseng sasakyan at mas mabuti talaga na yan ay isurrender na lamang ang pamilya ng Estado. Commissioner, bakit 12 lang yung subject po ng search warrant po natin? Yun po kasi yung kompleto yung informasyon natin. Kasi pag humarap po kayo sa husgado, hindi po pwedeng missing, hindi po pwedeng kulang ang informasyon. Upang payagan naman ng husgado ang ating request. Ngayon, meron din kami mga ibang informasyon at maganda na, may mga nagsusumbong na rin naman. Kaya lang, hindi sapat yung informasyon na yun for the purpose of securing a search warrant. Kasi may din po ang judge sa Carolina. So, doon sa social media, iniisa-isa namin yun. May mga VIN numbers na kami, yung iba may mga plate numbers. Subalit hindi yan kompleto para sa purpose ng search warrant. Pero rest assured. Yan 28 na yan, at least makikita po natin. At palagay ko naman, kung nakikinig ang pamilya Vizcaya, wala naman po silang pangamban, ito smuggle talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na i-surrender yan. Kasi maobliga po kami na mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. At gagawin po namin yan. Yung 2 sasakyan na naririto, anong mangyayari doon, Commissioner? Titingnan na natin yung mga dokumento niyan. Again, i-investigahan na yan kung tama ba ang nabayaran niyan sa pamahalaan. So hindi ho i-seizure ng Hindi pa. May procedure po yan. No? Sa ngayon, ang proseso po ganito, Bureau of Customs po kami. No? Ang interest po namin ay kung nagbayad po ng tama at kung meron mga nalabag sa tinatawag natin Customs Modernization and Tariff Act, yan po yung batas. Kung meron dyan violation o paglabag
gagamitan po natin kasama po yung criminal violations. Ano po? Subalit sa ngayon, binibigyan po muna natin ng benefit of doubt na nagbayad po ng tama. Kaya may pagkakataon po ang pamilya na ipakita sa amin muli ang kanilang mga dokumento. Kami very professional, objective. Kung yan ay nagbayad ng tama, wala naman po dapat na problemahin po ang pamilya. Subalit kung yan ay may kulang sa pagbabayad, hahabulin po natin at may mananagot po. Pero naka-hold na ngayon, sir. Hold na. Lahat din ng exits dito sa compound, sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs, hindi naman po na yan lalabas. Sigurado po yan. At kagabi rin, mag-usap din kami ni General Natates, full support sa atin ng Philippine National Police. Dahil again, ang attention na ito at ang galaw na ito ay sang-ayon po sa kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong na dapat gampanan po ng Bureau of Customs lahat po nung nababanggit po sa investigasyon, sisipatin po natin sa interest namin kung mayroon po silang mga ipinuslit ng mga luxury vehicles at kung mayroon pa pong iba silang posibleng na smuggle na parte po ng kanilang. Ang palugit po ninyo, Commissioner, ay hanggang sa huli ng ang deadline ay hindi po sila mag-comply. Paano mangyayari po sila? Actually, mamaya lang ititimbre na namin sa highway patrol yun, ano? So, hindi na po maganda yun kasi pag nakita kayo sa kalye, huhuliin ipa-flag down po yan, delikado po yan. So, hindi naman po ako nagbibigay ng palugit hanggang bukas dahil mamaya lang ititimbre na natin to sa grupo nila Kernel Marantan. Yung bukas para lang mapabilis din kasi naintindihan naman natin yung buong pamilya sigurado ko naman problema na rin naman yan. Mas maigi mag-focus na sila sa issue sa construction ng flood control project sa halip na dito pa sila nagdadagdagan pa yung problema nila sa mga luxury vehicles. Sir, may sabihan ba ang DOC na mag-confisca ng kotse? Ano yun? Just for the record, bakit ngayon lang po kinuha ng Bureau of Customs? Nag-apply po kasi tayo ng search warrant. Sa pag-apply kasi ng search warrant, kailangan kompleto yung dokumento. Ang kasunod dito, magre-report din kami sa judge kung ano nangyari. Kapag maganda po yung pag-ulat sa judge na positive po, in this case positive, kulang nga lang, matutuwa po yung judge na tama rin yung kanyang suporta at desisyon na magbigay ng search warrant. Kapag negative po yan, siyempre magagalit ang judge. No? At hindi rin kayo bibigyan ng search warrant kapag kulang-kulang po yung information sa application. Binuo po namin yan, may surveillance, kompleto kami yan, may documentary research, may LTO, may pagtutulungan sa amin. Sinimula namin yung trabaho ng Martes kasi dahil wala tayong pasok ng Lunes. Ang totoo niyan, inisip ko na para matulungan ng Blue Ribbon Committee at of course para masunod ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inisip ko po mismo na mag-issue na lamang ng letter of authority na kapangyarihan naman ng Customs Commissioner. Kaya lang, pang-ayon ko sa mga naunang-una, ito po ay tahanan at subalit sa itsura naman, ito yung bunga naman commercial establishment. Kaya lang, binibigyan talaga ng proteksyon ng ating saligang batas. Ang tahanan, dapat i-respeto po natin yan. Kaya mas mabuti po sa aming lahat na applyan na search warrant. And then bukod sa posibleng tahanan na ito, although commercial din naman, no? Para kasi gamitin ng letter of authority ng Bureau of Customs Commissioner, dalawang bagay dapat yung insidente na magagamit namin yung LOA. Una-una, kung publicly nagtitinda ng smuggled items yung subject, no? In this case, Vizcaya, no? Kung sila ba ay nagtitinda, in this case, ng luxury vehicles, hindi po papasok doon ng definisyon dahil ito yung mga personal nilang gamit at hindi naman namin pwedeng lumuhin ang korte upang makakuha ng search warrant ay sasabihin namin binibenta nila. Hindi naman po tama yun. At hindi po namin gagawin na magsinungaling sa korte at yan ay labag sa hustisya po ng ating bansa. Hindi rin po yung maganda sa mismong Vizcaya family at sa institusyon po. Pangalawa, para magamit po yung LOA, kinakailangan yung mga luxury vehicles ba na paninda ay nakatago sa isang warehouse. Ito po ay garahe ng pamilya. Hindi naman po ito warehouse na ang purpose ay magtinda ng mga luxury vehicles. Kaya hindi po ubra yung letter of authority. Yung sana una namin gagawin noong Lunes pa lang. Subalit hindi po tamang gawin po ang mga. Sir, sakaling may paglabag, sir, may makukulong po ba? At sino?
Kung sino po ang mismo, kung ito po ay talagang matutunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, siyempre, sino po yung brokers na nag-import. Yung nakapili Yung mga sila. sasakyan, sir, makumpis ka ba? Ganito po yan, no? Hindi na naman po sa diskaya. No? Lahat po tayo, kapag bumili naman po kayo ng any imported items, kapag naman po may pinagbayaran ko bilang mamimili, ang iniisip nyo kasi normal yun. Ano? So may protection naman kayo kahit paano na bayad in good faith. No? Kaya lang, kapag ang nabili nyo is smuggled, hindi rin po yung garantiya na hindi po kukunin ng pamahalaan sa inyo yung, in this case, mga sasakyan. Kapag yan ay napatunayang kulang sa pagbabayad o may mga paglabag sa batas, yan po ay mapupunta doon sa sinasabi ko kanina, seizure po sa yan ay pupuntiskahin ng gobyerno. Ngayon, paano naman yung pinambili ng Vizcaya family? Ang hahabulin niya, kung saan siya bumili niya. Maghahabulan po sila ng kanyang pinambayad doon. Ultimately, yung importer at brokers ang hinahanap po natin. Dalawang iPhone cover sa ano yung tingin nyo intention natin? Ayaw po natin pagbintangan. No? Again, iniisip na natin, maaaring na pressure sila. No? Meron pang welder dito ng isang araw. Ayaw ko pong hulaan kung bakit po nila tinanggal dito. No? Pero naniniwala ako talaga, pag naunawaan po nila ang kanyang sitwasyon, na makikita at makikita namin yan, o magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official na address nila. At sila rin po mahirapan talaga. At hindi naman po nila magagamit sa kalye yung mga sasakyan dahil ititimbre na namin kagad sa highway patrol group. Yung lahat ng detalye, mga plate numbers na alam namin sa HPG at yan ay hindi magagamit sa kalye. Sir, will Commissioner, BOC hindi look po ba into nasisingle other out ng Vizcaya SPC? relatives like Ms. Remando, dating HR manager turned owners of one of your corporations? Depende lang. Basta kung nasa yung mga sasakyan na na-identify natin, regardless sino may-ari niya. At again, ang dulo na tinitingnan namin ay kung sino ba ang importer. Wala ba commitment na ibalik? I-surrender lahat. Hindi pa kasi namin kausap ang mismo Vizcaya family na mahirap hulaan. No? Again, ang may advice ko sa Vizcaya family, mas makakabuti sa kanila at kanilang pamilya at sa kanilang mga suliranin na hinaharap ngayon sa Senado at sa Kongreso na tapusin na nila yung problema tungkol sa Luxury Vehicles upang makapag-focus na sila sa construction ng land projects na issue. Ano sila mag-focus? Huwag na dito sa Luxury Vehicles. Last two questions, please. Hindi naman. Actually, ang utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, again, tingnan lahat yung mga posibleng sa interest ng Bureau of Customs, meron mga smuggled luxury vehicles at iba pang bagay na maaaring ipinuslate papunta sa bansa na illegal. No? Hindi lang Vizcaya. Nagkataon lang, ito yung na natin makuha ng search warrant. At obviously, ito yung nasa social media na napaka-high profile. No? Without preempting yung aming mga iba pang gagawin, makakasigurado kayo. So, meron pa. Opo. Yan kasi ay ayon sa pag-uusap pa ng Marcos na hindi lang po Vizcaya ang ating Okay, last question. Commissioner, sa nakinulang gusali nito, meron pang elevator nandito sa ating harapan. Na-check na po ba ninyo kung mayroong basement po ito? Maaaring doon nakalagay yung mga target na sasakyan. Umikot na po kami. Dito lang po sa sasakyan. Kung baka may payo kayo sa ibang mga contractors, civil Kung meron din silang problema sa luxury vehicles, ganun din, huwag na nilang itago dahil lalo pang magmumukhang sila ay may paglabag sa batas, diba?